Sa Cebu pa kami maku-quarantine. Ang feeling, kala mo sikat. Tuwang-tuwa ako kasi nga may panggastos na ako pauwi sa Mani. Marami. Yang lumabas, hindi pala ako kasali. Assalamualaikum. Grabe yung tagal ko din nag-video. Siguro mga 1 week. 8 days. Kasi nga tanamad na ako. Kakainin ko lang tong. Kinain ko to kagabi kaso hindi ko nga nabubos kasi ang daming chicken nuggets kaya sayang. Kainin ko na lang ngayon. Wait lang ha. Cheese. Kasi pinilipin pag kumakain ako. Diba may mga ano sila, may mga sugar na nakapack. Sugar, ano pa. Salt, cheese, mga ganun. Kumukuha ako. Sayang. It's free. Tignan natin masarap to. Mga condiments pala. Sana may suka, no? Mahirap kasi bumili ng suka na isang ano, yung maliit lang, tag 7 pesos kasi nga. Tsaka ko ilalagay. Cheese nga. Anyway, dami na nangyari. Hindi ko na nakwento lahat. Hindi ko na vlog lahat. Feeling vlogger. Anyway, nakabili na ako ng ticket. Hindi ko alam kung nasabi ko na siya. Ang flight ko is February 3 pero hindi ko pa siya napapaalam sa ano namin. Supervisor. Siguro mga first week of January sasabihin ko na. Papaalam ako. 1 week lang yun. Bismillah. After 1 week, balik ako. Work ulit. Never akong naging mahilig sa ano, chicken nuggets, never. Pero, nung nasa ano ako, Super 8, naisipan ko lang bumili. Masarap siya. Fairness. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Sarap pala. Hindi ko ano, nalala ko na kwento ko na, pero every year, pag December 5 or December 6, nagbibigay yung Cardinal Santos ng bonus sa lahat ng regular na employee nila ng bonus na binibigyan nila is 1 month na sahod at saka yung kalahati. Pwede palang 45 days sa sahod. Yung laki no? Lahat ng employee yun, lahat ng regular. So tuwang-tuwa ako kasi nga may panggastos na ako pauwi sa Mani. Marami. Yang lumabas, hindi pala ako kasali. Kasi December 5 sila nagbigay. December 6 sila nagbigay. December 18 pa ako mag-ano, regular. So hindi ako kasali. Bad trip. Pero may binigay silang bonus na pinadala niya sa Maya. Yung Maya application kay Maya. 2,500. Lahat kasama yung regular tsaka yung Pro Viva. Ang daming, yun ang maganda dito sa kanila. Ang daming na binibigay mga bonus. Sabi pa na isang kasama namin sa December 20, may ibibigay pa ulit na bonus. Nakuha pa namin yung 30-month pay namin. Yung half lang kasi yung half sa may daw nakukuha. Tapos namin bigay pa sila ng ano, Gabdong Foods. Ganun. Ay! Naputol. Kapag nag-grocery ako, bumili ako ng bread. Kasi nalagyan ko utang pag madaling araw. Pero hindi na ako naghahanap ng kanin pag wala akong kanin. Ang dami yung pakulo ng Cardinal pag ganitong Christmas. Nag-ano din sila na each department nagka-Christmas party. Hindi naman ako kasali kasi hindi naman kami nagka-Christmas. Pwede akong sumali. Pero choice ko lang na hindi sumali. Yung department namin sa laboratory, may party sila. Exchange gift. Hindi din ako sumali kasi nga related sa Christmas. Umiiwas tayo sa inom. Sa kapahamakan. Naumay ako bigla. Mamaya, pag alis ng kapatid ko doon kasi nga kumakain sila o nagluluto ata siya. Saka ako mag-ugas ng pinggan. Magpa-pray. Bilis ko kumain. Kundi lang kasi yun. Baka lang masira. Kasi kakagabi ko pa kinain yun. Kinain ko na ngayon. Assalamualaikum. It's 1:25 in the midnight. Hindi ako makatulog. Bukas ang duty ko 7, mamaya pala, 7 to 3 p.m. Kasi nga diba halos over. Siguro mga naman ako ng duty ng ng PM, yung 2 to 10. Kaya pag nag-duty ako ng ganung time, usually nakakatulog na ako 3, 4, or 5. Kaya ngayon hindi ako makatulog. Kung kailan naman duty ko ng morning. Tapos nagutom ako. So kakain ako ng, wala akong pagkain dito kaya kakain ako ng, walang gardenia sa sa Super 8. Kasi parang nung nag-grocery ako, pumunta ako doon. Nung isang araw, parang may pinapak yung mga tao doon
nung nag-work doon na parang pang Christmas. Kaya yung mga gardenia nakita ko, pinapak nila. Papamigay nila. So ngayon, gusto ko ng mayonnaise. So nasa baba yung mayonnaise kaya tinatamad akong kunin. Kunin ko na lang. Kasi magsi-CRD naman ako. Nagising yung pamangkin ko. Umiiyak. I don't know what's happening. Kasi pag madaling araw nagugutom ako, yun na yung lifestyle. Ganun talaga ako ever since. Pag madaling araw nagugutom ako. I don't know why. Kahit kakakain ko lang, yung nanay ko sina, nung nasa bahay ako, nung doon pa ako nagsastay sa kanila, lagi siyang may pagkain sa kwarto. Kasi nga, lagi ako naghahanap ng pagkain. Lagi siyang may nakastock na pagkain doon. 2 days yung off ko, today at saka yesterday. Tapos kahapon hindi na ako nakapag-vlog kasi nakapag-vlog, ang feeling, kala mo sikat. This past days, natamad ako mag-video, wala ako sa mood. Ganito guys, mayonnaise, tapos lalagyan ng Milo. Tapos, sobrang sarap. Delicioso. Weird, sobrang weird ako kumain kasi nung nasa Saudi ako, pag kumakain ako, yung ketchup, nilalagyan ko ng Milo. Yung kasama ko na Christian, diring-diri siya. Diring-diri siya sa akin talaga. Sabi niya, parang yung nakakain. I don't know eh. I need tissue. Ayun na siya, pakita ko. Ayan. Bang. Bismillah. So, ang mangyayari after nito, mas di ako makakatulog kasi nga, may energy kayo, nakakain ka na eh. Huwag kakalimutan. Nanood muna ako. Dati, nung first time ko kumain nito, ang asim. Ngayon wala akong nararamdaman ang asim. Sobrang hilig ko sa maasim. Suka. Kaya suka ba yun? Vinegar. Pero hindi ako kumakain ng ulam na paksiw. Never. Kung may pinakahit siguro kung ulam yun siya. Paksiw. Sinigang okay. Paksiw, Lately, lagi ko minamarathon ko na pinapanood ko yung sa YouTube, yung What Would You Do? Gusto ko nakikita yung mga reaction ng mga tao, yung mga tinutulungan nila yung parang nagsiset silang scene na kunwari may kikidnapin na bata, tapos titingnan nila kung sino mga magre-react. In public, round 2. Natapon visit. Thank you. Okay. Yes, sir. No, I don't need to smell you, sir. It's nice to people, no matter what they do. Last na. This man. Here you go. Here we go. Alhamdulillah. I hope makatulog ako after nito. Sabi ng kapatid ko dati, parang parang patay gutom daw ako kumain. Yung parang wala nang bukas. Parang totoo yun. Napipil ko. Natapon na nga. Ala. Natapon sa pants ko. Nakaramdam ako na antok. Alhamdulillah. Now I can rest. Naalala ko nung galing ako dati sa Saudi nung pandemic na umuwi ako. That was January 31. January 20 ako. January 21, 22. January 21, 2022 ako umuwi. Tapos, di ba pandemic pa nun? May quarantine. So, ang nangyari, sobrang excited ako umuwi. Patayin ko muna to. Kasi nga, nakikita ko sa mga vlogger na yung quarantine sa hotel, tapos pagbukas mo ng pinto, ang ganda ng view, yung quarantine talaga. Tapos 7 to 10 days yung quarantine, depende sa kung saang place ka galing. Kung malaki yung rate ng may COVID dun sa place kung saan ka galing, ganun din kahaba yung quarantine mo. Ako, galing ako na Saudi. So, malaki yung rate ng COVID sa kanila, malaki yung case ng COVID. So, ang quarantine ko is 10 days. And then, dumating ako ng mga January 21. Pagdating namin sa Manila, sa Manila ba yun? Pagdating namin sa Manila, so, hindi ko maalala. Pero pagdating namin sa Manila,
iko-quarantine kami, pero sa Cebu pa kami mako-quarantine. Yun ang alala ko. So, after namin galing sa Manila, hindi na kami pinababa. Kasi ididiretso kami sa Cebu, doon kami iko-quarantine, di ba? Ang layo. Kasi nga yung sa Manila, punong-puno na daw. Hindi na ma-accommodate. So, hindi kami pinababa ng plane, nag-flight pa kami papuntang Cebu. Pagdating namin sa Cebu, walang tao sa airport, ibang gate kami pinababa kasi nga galing kami sa baka makahawa kami, baka may COVID pa kami, hindi pa kasi, pero nag-positive na kami nun sa COVID test. Kasi syempre bago ka mag-flight, kailangan may COVID test ka. Pero kailangan mo pa rin i-quarantine for safety. Baka, may makaligtas, baka fake yung yung mga ganun. So, paglabas namin, di nakahilera yung mga gate namin. Tapos, may pipilahan kami. 4 na lane yun, tapos iba-ibang hotel. Kung saan ka pumila, doon ka mako-quarantine na hotel. So, yung mga kasama ko sa plane, na galing Riyadh or galing Jeddah, nag-usap-usap kami. Huwag tayo maghiwa-hiwala kasi nga para isa na lang yung hotel natin. Hindi ko sila makasama sa work, nakasama ka lang sila sa flight. So, sinmab kami. Pag sinmab kami dito pala sa throat. Ay, di, sa ilong pala. After pipila na kami dun sa mga hotel. Hindi namin alam na mga hotel. Akala namin magre-register lang kami. So, pumila kami. Di ba, nakapila kami, di ba? Nakalinya kami. So, ginawa namin, syempre, hindi ka na magpipila sa isang hotel kasi, syempre, isa yun eh. So, nangyari, nag-iwalay kami. Nung tapos na kami, binigyan na sa amin yung namin, mga something certificate. Doon namin nalaman na iba-iba pala yung hotel namin. Buti na lang, nagkakuhaan kami ng mga number. Tsaka Facebook. Nag-antay lang kami, dardala naman yung mga bag namin. Nag-aanong sila, kunwari, hotel ganito, darating yung sundo nyo. Sinundo kami ng bus, tapos diniretso kami agad sa hotel. Siguro sa hotel na yun, mga mga 30 plus kami napunta sa hotel na yun na kung saan ako nagstay. Pagdating naman sa hotel, di kanya-kanyang bag. Syempre, galing ako sa Saudi, hindi pa ako bakasyon kasi exit. So, ang nangyari, ang laki ng bag ko. Yung bag talaga na pinakamalaki na binibili. 2 pa. Tapos nakabackpack pa ako. So, di ba yung parang hirap, nakaabaya ka pa kasi nga galing kami na Saudi. So, grabe, talagang sariling sikap. Yung bag mo talaga dadalhin mo papunta dun sa bus. Walang tutulong sa'yo. Depende lang kung may mabait na tumulong sa'yo na kuya. Pagdating namin sa hotel, magre-register ka pa, nag-register kami. Binigay sa amin yung room key. May mga instructions. So, 7 a.m. darating yung breakfast, yung lunch, 11 yung dinner, 6 p.m. Magdo-doorbell sila sa room mo or kakatok. Tapos pwede ka rin magpa-deliver ng pagkain, pero sa labas lang. Bali yung guard na yung papasok sa magkakit ng food mo sa loob. Yun yung mga nila, yung mga conditions. Maliit lang siya na room. Ganitong kwarto. Nag-iinit na naman yung phone ko. Hindi ko alam kung anong square meter, pero ganito siya. Pagpasok ko, ay, walang bintana. Yung nakikita ko sa mga vloggers, na yung parang ganda ng hotel, ang lalaki. Yung sa amin wala. Pero in fairness, maganda siya. Quality maganda. Kasi walang bintana. Tapos, itong pinaka-problema, hindi gumagana yung TV. Ilang tawag na ako sa front desk, wala talaga, sabi nila, hindi talaga gumagana yung TV. Ito pa yung problema. Sira yung charger ng phone ko. Sakit sa Saudi, yung 3, diba? Kasi usually mga appliances na 3. So, wala akong sakit na pang 2 lang, yung pang Pinas. Yung flat. So, yung nangyari, pwede kang bumili sa front desk. Ang mahal, 150. So, syempre, wala akong choice. Bumili ako. Isa. Pagka-charger ko, wala akong charger. Sira yung charger ko, putol. Sa di malambang paraan, putol siya dito.